Mahigpit na tinututukan ngayon ng tanggapan ni Cainta Rizal Mayor Juniel Kit Nieto ang kaganapan at mahalagang impormasyon sa operasyon ng Upper Wawa Dam sa Rodriguez Rizal. Ang pahayag ni Mayor Nieto kaugnay sa nangyaring pag-apaw ng tubig sa Upper Wawa Dam noong nakaraan matapos na umabot ito sa spilling level. Ang spilling level ng nasabing dam ay umaabot sa 135 meters above sea level at walang spill gate na pwedeng mag-control ng tubig na umaapaw. Sa panayam ng pamamarisan Rizal Press Corps sa alkalde, sinabi nito na hindi lamang sila basta nakikipag-coordinate sa Upper Wawa Dam. Manapay kumukuha sila ng kinakailangang impormasyon upang maging handa sa anumang pwedeng mangyari. Not actually coordination, it's actually being able to secure relevant information that would make us ready for any eventuality. Of course, lagi umano nilang pinapahalagaan ng mga announcement na aabot sa spill level ng dam upang may handa ang lugar na tumanggap ng spillover tubig mula sa dam. Ang pinoproblema umano nila, laging nakatingin ng pag-asa sa forecast releases na magkakaroon sa kanila ng baha o hindi. Ayon sa alkalde, minsan ang forecast ng pag-asa ay nakadepende sa nakikita at hindi nakakasapat dahil nakabatay lamang sa mismong radar outlook sa buong probinsya at lahat ng lugar kung saan dumadaan ng tubig. Doon, nangangailangan ng mahabang impormasyon para makabuo ng isang bago at malinaw na konsepto. we will always appreciate any announcement that would come from their end that they have already reached the spilling level so as for us to prepare ang aming lugar na tumanggap ng mga spillover ng mga tubig na nanggagaling sa problema natin. We always look at pag-asa and the forecast that it releases as basis to say kung magkakaroon ng baha dito o hindi. Okay, yung pag-asa weather na yan, sometimes it only covers Cainta. But that is not sufficient. Bakit? Yung mismong weather outlook of the entire province and all areas where the waters would have to pass through us to get through its eventual outfall are all relevant information that we should synthesize. Maliban sa mayroong dam na ang spillover ay makakaapekto sa pagtaas ng tubig sa kanilang mga ilog, dapat alamin ang mga dam. Ang Upper Wawa Dam nasa spilling level na ba? Kung nasa critical na, ibig sabihin itatapon ng tubig. Kaso hindi naman umulo makokontrol dahil walang gate ang dam. Apart from that, merong dam na nandito sa lugar namin na ang spillover nito ay makakaapekto sa pagtaas ng tubig sa ating mga ilog. So apart from the pag-asa thing, you look at kumusta ba mga dams dito. Yung Upper Wawa Dam, spilling level na ba? Nasa critical na ba? Kung nasa critical na ibig sabihin, tatapon ng tubig. Walang gate ang Upper Wawa eh. It just eventually releases water without any walang instruction kasi walang gates. May pagkakataon umano na umpisa 9 cubic meter per second ang lumalabas sa tubig, naging 19 cubic meter per second. Ang labas naging 36 cubic meter second. Kaya magtataka ka kung walang ulan sa Cainta pero tumataas ang tubig. Dahil ang factor ay dapat tinitingnan meron palang dam. Malaking epekto rin naman natataas ang tubig at tatagal ang pagbaba ng tubig sa lugar na binabaha sa bayan ng Cainta. So, dapat ma-anticipate natin yan. There was a time that it started at 9 cubic meters per second. Naging 19 cubic meters per second ang labas. Naging 36 cubic meters per second ang labas. Which means, magtataka ka, hindi umuulan dito, bakit tumataas ang tubig? Kasi yung factor natin, dapat tinitingnan mo ba, meron pala tayong dam. Umaapaw pala yun. Yung apaw na yan, saan pupunta? Papababa yan ng Marikina River. Pag tumaas ang Marikina River, maapektuhan ng Cainta River. Pag naapektuhan ng Cainta River, maapektuhan yung mga tubig na dadaan papuntang Cainta River. Malaking effect niya kasi tataas lahat ng tubig. Matatagal lang yung paglabas ng tubig kasi merong bumababang tubig na hindi natin ina-account dahil pag-asa lang at tinitingnan natin. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.